Nakakainis naman kasi talaga na kapag ang natira sa iyong ulam ay buntot ng bangos. Bukod sa napakaraming tinik nito, kaya nakakatamad kainin. Pero what if lutuin natin ng bangos na parang sardinas style? Para kain pati tinik. Simulan na natin pagluluto. Sa isang malinis na lagayan, maglalagay tayo dito ng tubig. Mga 2 basong tubig yung aking inilagay dito. Sunod naman natin ilagay itong ating asin. 2 dakot ng asin yung aking inilagay dito. At this point ay tutunawin natin ito. Ang tawag pala dito ay brining solution. Ito yung tinunaw na asin sa tubig. Matapos natin matunaw yung asin, dito naman sa parte nito ay ilalagay na natin itong ating mga bangos. Ang purpose naman ng ating pagbabrine nitong ating mga bangos ay para mawala yung mga sobrang dugo na nanggagaling dito sa ating isdang bangus. Bali, ang gagawin natin dito ay ibabrine natin to kahit mga 30 minutes. At habang binibrine natin yung ating isdang bangus, maghihiwa naman tayo dito ng sibuyas. Walang sibuyas yung ginagamit ko dito, pero pwede naman kayo dito gumamit ng puti. Walang problema yan. Matapos natin mahiwa yung sibuyas, dito naman tayo sa ating bawang. Bali, isang ulo ng bawang yung aking gagamitin dito. Mas maraming bawang, mas masarap. Makakatulong ito para mas maging malasa ang ating lulutuing ulam. Tabi lang natin ito. At this point ay natapos na nga tayo sa ating paghihiwa ng bawang at sibuyas. Kaya naman, dito sa parte nito ay hanguin na natin itong ating mga debrine na isdang bangus. So kung nakikita nyo, ang tubig na ating pinagbabaran ay naging pula. Ibig sabihin, yung mga natirang dugo na nanggagaling dito sa isdang bangus ay sumama na sa tubig na ating pinagbabaran. At this point ay magsisimula na nga tayo maggisa. Dahil nga ang gusto natin mangyari ay pati tinik ay makain natin. Kaya naman, ang ating gagamitin sa pagluluto ay pressure cooker. Nang mainit na nga yung ating inilagay na mantika ay nagsimula na akong maglagay ng ating bawang at sibuyas. Ang gagawin natin dito ay papalabasin natin yung aroma nito. At once ganito na yung ating bawang at sibuyas, ilagay na natin yung ating tomato paste. Mga 2 kutsarang tomato paste yung aking inilagay dito. Isunod ko naman ilagay itong ating tomato sauce. Bali 2 perasong tomato sauce yung aking inilagay dito. Ito yung pangalawa sa pinakamaliit na pakete ng tomato sauce. At this point ay naglalagay na ako dito ng tubig. 2 basong tubig yung aking inilagay dito. Nilalagyan nga natin ito ng tubig para hindi naman sobrang lapot yung ating magiging sauce. Maglalagay na din tayo dito ng iba pa nating mga pampalasa. Naglagay na nga ako dito ng black pepper powder, bitsin, at naglagay na din ako dito ng pampaalat natin. Ito yung ating patis. Kung wala naman kayong patis, okay lang naman gamitin yung asin. Walang problema yan. Tikman natin para kung may i-adjust pa tayo, ay adjust na natin. Naglagay nga din ako dito ng asukal. Ito ay makakatulong para maging balanse yung lasa ng ating sauce sabaw. Nilagyan ko pa ito ng patis dahil nakukulangan pa ako sa alat nito. At this point, ilalagay na natin itong ating mga brine na bangos. Bali, gumamit na nga ako dito ng pansipit para ma-arrange natin to or ma-hilera natin to para hindi tayo mahirapan mamaya once na maluto na ito. At kung andyan ka pa rin at nanunood hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin na interesado ka sa aking niluluto. Baka pwede mo naman i-comment kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. Balik tayo dito sa ating nilulutong ulam. Tinakpan ko na nga yung ating pressure cooker. At sa unang whistle nito ay papahinaan natin ng apoy. Palilulutuin natin to hanggang 1 oras o mahigit pa para siguradong malambot pati tinik ng ating isdang bangus. Makalipas nga ng 1.5 oras ay binuksan ko na nga ito. At dito sa parting ito ay sigurado akong malambot na at lutong-luto na nga itong ating ulam pananghalian. Ang ganda nga ng kulay ng ating sauce na parang sardinas talaga. Yung nabibili na nakaprocess na at nakalata na, di ba? Unang tingin pa lang ay sobrang nakakatakam na. Sigurado akong masarap ito at mapapakain naman tayo nito ng marami. Ito na nga yung ating sardine style bangus. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe ibinahagi, baka pwede mo naman to i-share. O siya, hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!